Mga kasayan, meron tayo ditong bagong standard sa pag-wiring. Unboxing and testing tayo ng Smart Digital Multimeter. Siya kasayan na, kung maganda tong unit na to, ito yung store niyan. Ano pangalan ng store niya? Wala tayong mga kasayan, wala tayong link ha. Kung saan lang tayo makakuha ng mura at maganda, i-recommenda natin sa mga kasayan natin para makatulong tayo sa mga nag-wiring. Sa mga, lalo-lalo na sa mga nagdi-DIY. Tapos yung ano niya, nandiyan na yung store niya. Ito yung pangalan niya. Tapos, ang presyo niya ay ito. Eh, siya kasaya na ito yung presyo niya. Kano yung presyo niya? 279. Eh, siya. Tapos, ang pangalan niya rito. Basahin mo yung pangalan niya para alam nila. Pati yung, ano, yan mismo. Yung number, ito. Ayun. HT123 Digital Multimeter 600. Storage tayo kasahin. Ito, bubuksan na natin. Ito yung QR code, ha. Yan, QR code niya. Pag maganda, mag-order kayo. Pero pag pangit, huwag kayong mag-order. Kung goods yung item nila, yun, pwede, pang-rekomenda. Pero kung pangit naman, eh, yan lang, pinapakita lang natin para, ano, kung maibigan nyo rin yung gantong bagong sandata, may kasama na siyang, ano, battery. Tapos, meron naman siyang guide. Okay din ang pagkakabalot. Ayun siya, oh. Okay. Textbook. I-testing kaagad natin yan para malaman kaagad natin kung goods. Kasi, siyempre, auto na siya eh. Kaya saan? Dito, uy, saan ba yung ano to? Kinakalas yata to. Yun, ditanggal to. Yan. Tapos, ito yung ano. Bali, positive negative lang naman to. Ano? Kakabit muna namin yung battery. Ito na nga sign, pagkabit pa lang natin ng battery, lumabas na kagad yung ano niya, auto. Eh, naka-auto na kagad siya. Ngayon, testing na kagad natin. Pag to sumabog, ibig sabihin, palpak. Testing kagad natin sa kuryente ng bahay. Halimbawa, nag-ano kayo, nagwe-welding kayo. Habang nagwe-welding kayo, ayaw dumikit ng ano nyo. Ayaw dumikit ng yung pang-welding. I-test nyo rin yung ano nyo. I-test nyo rin yung voltahe. Baka naman kasi mababa lang yung voltahe ng ano, ng kuryente. Kaya hindi kayo makapag-welding kahit okay naman yung welding machine nyo. Siya kasaya na. Naka-auto na siya. Saksak na kagad natin sa pambahay, 220 volts pataas. Siya ba? Yan siya kasaya, pansinin nyo. Ang voltahe niya ay 243.3 volts. Yan siya kasaya, tanggalin natin. Tapos, kabit uli natin. 243 volts. Okay? Okay kagad sa pambahay. Kasi kasayin ito, pag nag-200 yan, magwe-welding kayo, tag 200 yan, mahihirapan kayong magpadikit ng welding. Kailangan 220 volts pataas hanggang 240 yung mga appliances natin. Okay, punta tayo sa ano, sa pwede nating i-test. Yung talagang auto. Ito, sa battery. Tayo sa battery. Yan yung auto natin ha. Naka-auto lang siya. Take ano natin yung battery. Yan, 10.1 volts kasi ano na to. Sira na tong battery na to. Yan, yun, 12. 12 volts. Yan, 12 volts ha. Natin. Okay, 12 volts, nagana. Ngayon, papaandarin natin, testing natin, mag-test ng ano. Magte-test tayo ng stator. Ang charging ng ating stator, ite-test natin kung okay siya.
Hawak. Naka-auto lang ha. Tapos, wala nang lipat-lipat, tusok lang. Tusok, tapos tusok lang din. Ang lumabas ay 20, 23 volts. Revolution tayo. 21, 18, 39 volts, 32 volts, 34, oh, 39. Okay. Check tayo ng pulser. Di na tayo mag-ano ha. Di na tayo maglilipat. Check tayo ng pulser. Check tayo ng pulser. Oh, tingnan mo kung ano. Kumana yung pulser natin. Uy, wala ah. Hindi niya maano yung pulser ah. Yun. Ilan? 0. Hindi, yun lang bibilangin mo dyan. 141. 140. Okay na okay. Healthy. Healthy yung ating pulser. Checkin natin tong ano, kung ma-check din niya. Tong ating to. Primary coil. Buka natin primary coil natin ha. Ilan yung ano? Reading. 154. Ayun, tsaka sa yan. Yung primary coil natin ay 154. 155. Tapos 140. Oh, wala tayong ano sa yan. Wala na tayong pinipindot-pindot. Hindi katulad dun dati nating ano. Dati nating multimeter. Ito siya ha. Yung dati nating multimeter kung sakaling mag-aano tayo, magte-test tayo ng ano ng kuryente, ilalagay natin sa AC. Ito ha. Hindi tayo pwede magkamali. Ito yung DC, tapos ito yung AC. Okay, ayan, AC volts. Lalagay natin sa 600 volts. Kasi hanggang 600 volts na may nakalagay sa kanya. 600 volts natin kasi kung 200, puputok tong ano natin, multimeter natin. Test tayo. Ilan? 200. Oh, 244. Ayun siya kasaya na nagseset pa tayo. Kukuha tayo ng voltahe, magseset pa tayo. Ito, paglagay natin ng battery, automatic. Wala na tayong ano. Ibig sabihin kasaya, okay. Ang tanong na lang dito ay yung kanyang ano, yung kanyang tibay. Na-testing natin sa ano, sa pulser, sa primary coil, madali siyang gamitin. Bali kung mag-DIY kayo kasayan, ito na yung gamitin nyo. Paghanap ng positive at negative, ito lang din. Pag mag-test kayo ng positive o may ano, may linya. Yung continuity pala kasayan, hindi natin na anoan, na i-testing. Okay, isa pa para ano tayo. Isa pang ano natin. Yun ang mga kamera. Kita natin to. Ayong kasayan, no? Napansin nyo kasayan, tumunog siya. Ito, ibig sabihin, walang putol yung wire. Napakadaling gamitin sa pag-wiring. Yung tansulang niya, ano. Pa. Yun, nagkulay green. Nag-buzzer. Ibig sabihin, pati continuity niya na pinakamadaling gamitin sa ating pag-wiring, kung may putol yung wire, okay na okay siya. Effective na effective sa mga ano, kahit wala kayong tester, test light, ito pwede nyo gamitin. Mas magaling pa siya kasi hindi na tayo mag-ano. Hindi na tayo mag-adjust, naka-auto na siya. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.